Magandang gabi guys. Ayan. Kakauwi ko lang from work. Nagpe-prep lang din ako nagprep lang ako nung na lulutuin ko. Hapunan namin at saka baon nila bukas. Tapos eto, laking bagay sa akin tong Instapot na to eh. Kasi yung nilaga ulam namin, yung beef. Imbes na pakuluan ko sa ng matagal. Dito 12 minutes lang okay na. Lalo pag ito nagmamadali. So, yan. Habang nakasalang yung sa Instapot, ito, pinalambutan ko na rito yung Tinimplan ko na yung mais, lagyan ko ng sibuyas para sa nilaw. So, yan ang aking sahog. Ready na nga yung sinaing ni Jermaine. Tapos, yung ulam nila for tomorrow, usually sa umaga ko siya niluluto, pero gawin ko na ngayon para hindi na kailangan gumising na sobrang aga. So, ito. Oriental na fish fillet. So, ito yung basa fillet. Binabad ko siya sa minarinate ko siya sa itlog, oyster, paminta, at saka calamansi. Tapos, pag pinirito ko siya, sa cornstarch ko siya piprito para medyo crispy. Kung gusto nyo mas crispy, gamitan nyo ng, haluan nyo ng tapioca starch, pero wala kasi ako today. Kaya, cornstarch lang. Tapos, may salt, pepper, at saka garlic powder. So, ito yung kailangan yan. Gisa lang ng mamaya ng garlic, onion, celery, pepper, carrots, green onion, at saka ito, tengang daga. So, maya ako sa luto kasi medyo matigas pa. Kakababad ko lang din ito. Pero umalsa na siya eh. Pakita ko sa inyo mamaya paano ko siya gawin. So, ito pa pala. Oyster sauce, hoisin, at saka chili flakes. Tsaka black bean. Meron pala akong black bean. Lalagyan ko na siya. Seryoso siya eh. Oh. Nagse-cellphone. Umuwi ng maga yan eh. Nawala ng kuryente eh. Sana all. Tawag na sa akin. Dear, pauwi na ako. Ha? Ayan, nawala ng kuryente. Sana nga ako dito din. 12:45 na yun. 12:30 ganyan. Mga ganun. 12:40 na rin. Eh, gusto niya magantay pa raw sila. Kasi wala naman daw gagawin. Hindi pa siya pagod. Ngayon, pinapauwi ng maaga. Gusto magstay. Hindi eh. Alam mo naman pag napagod eh. Hindi naman. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, uwi ka na. Minsan eh, makapahinga ka din ng maaga. Eh kasi yung pag di mo natapos yun, the next day papatong yun. Di syempre mas nakakapagod. Baka wala pa kang pasok bukas niyan. Ano yun? Joke. Wala uling kuryente. Joke. Kain tayo guys. Ito na. Luto na yung nilaga. Pero walang buto to. Laman lang talaga. Rib finger ang gamit ko. Nakaraan kasi buto-buto yung ginamit ko na. Sa sinigang. Hirap na hirap kumain ng dalawa eh. Kasi kukot-kutin mo pa, di ba? Ayun na. Ayun na kumukot-kot nun eh. Vegetarian na lang daw siya. Gulay lang. Gulay tsaka sa bawal lang kinain. Hindi na yan. Ayan yan, puro karne na. Gulay-gulay. Kain tayo. Ito pala yung sausawa namin eh. Seasoning na may sili at saka kalamansi. So yan, lutuin na natin yung oriental na fish fillet. So gisa lang natin muna yung garlic. Tapos habang nagsosotay ako ito, pinapainit ko na rin yung mantika para ipiprito ko na rin yung isda. Tapos sunod natin yung carrots. Mas matagal kasi maluto to. Tapos add na rin natin yung onion, celery, at saka peppers.
Tapos, dagdag na rin natin yung tengang daga. Kung ayaw nyo yan, pwede nyo naman gamitin yung instant na tengang daga, yung shiitake mushroom. Tapos yan, lagay na natin yung yung tausi. Make sure niya na hugasan nyo muna yan kasi maalat. Kaya nire-rinse ko ng 2 beses yan. Tapos lagay na rin yung green onion. Pwede nyo na timplahan. Lagay ng konting chili flakes. Kasi gusto namin medyo manghang. Hoisin. Tapos, oyster sauce. Lagay nyo na yung konting tubig. Pag sobrang dami ng tubig, yung enough lang ba para ma-coat yung yung fish. Tapos lang yan, cornstarch lang to thicken. Cornstarch slurry. Tikman ko kung okay na bago ko siya palapusan. Pero usually makikita nyo na sa kulay pala kung enough na yung lasa. So yan, tinikman ko na siya, okay na yung lasa. Lagay na lang ng cornstarch na nilusaw sa tubig. Dahan-dahan lang kasi ayoko ng sobrang lapot. So yan, okay na yung sauce na yan. Tapos yung fish nandito, piniprito ko na. Pero hindi ko muna to paghahaluin kasi pangbaon nila to bukas. So isi-set aside ko lang yung sauce at saka yung fish. Bukas ko na yan ilalagay sa rice nila. Para ma-cool down muna siya, tapos lagay muna sa fridge. So yan na yung oriental na fish fillet. Oriental style. The next day. Hello guys, ayan nakapag-lunch na kami pero lang yan, snack lang, hindi naman lunch kasi meron kami pupuntahan. Invite kami ni Ate Nora at ni Kuya June sa kanilang bahay. So doon tayo magla-lunch, parang lunch merienda na dating. Parang nakarang brunch. Nakarang brunch, ngayon parang merienda lunch. Dinner merienda. Yeah. Sobrang init, 27. Yan ang So, weather. deep south tayo, deep south. Medyo malayo sa amin kasi 41 kilometers, 43. 43. Parang ganun. And, kanina, sikat na sikat ang araw. Ngayon, nagiging maulap. Ulan daw eh. Sabi ulan daw, pero 27 na ang temperature. Kanina yung tirik na araw, ang sakit sa sakit sa mukha. So let's go, bisita tayo sa kanila. Dito na kami sa kanila. Ganda ng area nila. Nadaanan na namin dati dito yan eh. Yan. Dito. Let's go. Ayun na sa kanila, malapit sa kalsada. Stony ba yan? Stony, yeah. Let's go, katok na tayo sa kanila. Tio! Dito na kami sa bahay nila Kuya Jun tsaka ni Ate Nora. Dito na lang tayo. Nagluto si Kuya. Mainit pa. Hoy! Talagang Te. magda-diet na ako after today. Diet na? Kailangan ko na rin. Ayun, dami niluto Nang nakita ko yung Ganda ng area. Yun pala, may barbecue sila sa likod. Hello! Sarap dito
tumambay. Gamit yan eh, smoker ko. May smoker po kaya? Ay, masarap dyan gawa ng brisket. Hindi nagagamit yan. Hirap tayo, bubusugin tayo nila ate rito. Hindi beef yung niluto ko. Ano yan, spare ribs. Okay ko yun. Eh, masyado namang ano yung ano mo. Para siyang masyadong sauce. Ano pa eh? Chicken to kay laki eh. Tio! Sarap. Uy, Ha? Tidor. Sarap ng higa mo? Doon ka na lang, magbabakasyon Eh. sila. Ha? Pabakasyon sila? 1 month, magbabakasyon ka rin. Nanood kami na The Working Man. Pero pagka yung maisama namin yan, isasama ko yun. Mamimiss nyo yan. Pag, Miss you talaga eh. Yan ang nahihirapan kasi kami talaga pagkain. Kasi si Errol tulad ngayon, hindi na siya dito nakatulog. Oo nga. ayan ah. Ito. Tour muna kami dito sa basement ni Latte. Ito po yung galing ko. Ito si Theodore, sobrang cute. Hello, hello. Laki-laki ng space. Ilang kwarto po yan? Dalawa, isa. Isa lang sa guest room lang. Malaki. Ano nga, inano niya? Wala pong natutulog. Wala. Ito yung ano lang, yung lalagyan Mga storage. Sa inyo isang bedroom. Ito ano lang, tambakan. Ito yung ano yun. Ito yung ano, Wardrobe nyo. hindi. Mga furnace. Furnace, di ba? Utility Slide. room. Ayan na. Uy, wag mo nga ano yan. Mga pangpadala. Pinapili ko $25 oh. Ganda. Sony, saka Pioneer oh. Set up na. Parang may tindahan ng sapatos sila, kuya, dito. Parang may tindahan ng mga sapatos, mga pampasalubong. Kuha yung mga papasalubungan. Say, sigurado. Ito kayang ano namin. Dito namin pinapatulog yung mga... Pag may mga bisita kayo galing sa Winnipeg. Yan ang aking... Yan, Tapos pauwi na yung kami, oh. video. Anda, napakadaming pabit-bit eh. Christmas daw. Christmas sa May. Thank you. Oh, yun. Yan, salamat. Ano niya, ikakalat niya maigi yan. Yung salamin at sa... Ayun o, Jonas. Bahay na, pagdating. Yan, may pasalubong. May pabaon pa yan, dami oh. Titirahin na nila Jonas yung fruit salad. Sakto frozen pa eh. May lasagna, gawa ni Ate Nora, tapos kaldereta, gawa ni Kuya Jun. Sarap din. Skusan. May paano pa? May pasapatos pa. Para kaming namasko eh. Ganda yung cup eh. Tsaka yung cup, kasi sa kanya eh. Sa work nila yata, tapos Millhouse. Ganda. Saktong-sakto eh. Thank you po. Bawi kami next time. Sobrang dami naman. Thank you. Sa kanila lang ako nakakita nung ganong karaming pang-uwi sa Pilipinas. Oo, Sobrang grabe. pagmamahal. Happy ang mga bibigyan. Oo ah. Kahit sino magbukas ng Ganun ganong mo, may Lebron, may Jordan, may mga New Balance, Adidas. Tsaka branded talaga. Branded talaga. Ganda. Sabagay, wala naman di branded dito. Matutuwa talaga magbubukas nun. Dami. 100 ano? Alam ko na isama ko yun eh, na ipakita ko sa 100 sabi. pares. Sulit. Kulang na 100 yung kinuha mo isa eh. Binigay sa akin, hindi ko naman kinuha. Grabe ka. Binigay nga sir. Thank you po. Maraming salamat Next time, bawi naman kami. Sa warm welcome doon sa bahay. Nakakatuwa si Tio. Tiyo eh. Tagal na tulog sa akin eh. Sarap na sarap siya sa pagkasandal eh. Nakakatuwa nga yun. Parang baby. Maganda. Yun. Chill na lang kami. Ganda ng cup ko. Bigay ni Kuya yan. Kahit yung sapatos bigay sa akin, sakto-sakto eh. Parang sinukat eh. Steel boss. Binigyan din ako ng gloves niya pantrabaho. Sakto yan. Cut Pro. Mukhang matibay eh. Oo nga. Eh, gumagamit yan pagka mga Alin? ayaw mo mahiwa. Maghihiwa ka yun gamit. So, ayun nga, napachika-chika kami. Kaya umaga, sila, yung nagtambak dyan sa likod. Kaya medyo pagod-pagod na rin siya eh. Medyo marami-rami hinakot nila. Kami, papahinga na lang kasi, rin eh, di ba? Maghapon din tayo nasa labas. Nasa labas eh. Pero maganda yung kwentuhan. Masaya yung kwentuhan namin habang natutulog si Share ng Tiyo.
share ng mga life experience. Nakakatuwa yung si Tio, katabi niya. Papahimas Pag huminto, Tatay. titignan siya ng ganon. Kakamuti. Kakamot, tsaka niya hihimasin niya uli. Nakadantay pa sa niya, sa braso niya. Sobrang cute Nakakatuwa yung yung mga pinapanood ni Kuya Jun yung mga tungkol sa Pilipinas, sa farming. Mahilig siya Yung sa mahilig farming. sila manood na mga vlog sa Pinas. Kami may time ganun yung mga naglalakad-lakad lang sa Divisoria, lalakad sa Recto, yan. Napanood namin mga ganun. Nakakamiss din talaga yung sa Pilipinas. Tsaka kita nyo talaga yung preparation nila ng mga ibibigay sa mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Talagang Grabe talaga, ang dami. dami. Talagang Tsaka tayo nakaready. pinaghandaan. Nakakatuwa kayo mga kwento ni Kuya pagdating niya raw doon. Tapos mag-iimbita na, alalak na yung gate. Kain. Masarap din yung ganun Alalak kasi. yung gate, walang lalabas. Inuman na, kain yan, inuman. Nakakatawa din. Malapit na rin kasi kumbaga na sila nagre-ready na lang din Sa sa retirement, retirement nila. Kumbaga settled na talaga sila. Nakakatuwa. Kaya masarap makinig ng mga kwento nila kasi doon din kami papunta Yun yung maganda sa kanila. Actually, galing na rin sila Alwin and Emma daw doon Oo. Nakabisit na meet Nakabisit na rin nila. sila. Tapos ayun nga, yung sabi ni Alwin tsaka ni Emma raw, sila raw yung stage na Parang stage. Sila yung stage na nagsisimula. simula, kami nasa gitna raw, Tapos sila kuya ate Sila, dun sa kumbaga pa-retire na. pa-retire na. Ganun talaga yung yung cycle ng buhay natin, di ba? Pare-pareho sa trabaho, sa buhay. Kumbaga, nagre-ready tayo kung saan tayo magiging masaya, saan tayo magiging komportable. Tsaka hindi na, kapag umiidad ka, hindi na talaga hindi na paramihan ng kaibigan Hindi na quantity, quality na. Tsaka yung yung mga bagay, yung mga materials, yung mga Hindi parang na. wala nang halaga Kumbaga, parang maganda siya, magandang tingnan, makaganda, siya. Yung, kumbaga, mukhang valuable pa. Pero, pagdating mo sa age na ganun, parang Wala na Ang gusto mo na Sa'yo lang na, yung gusto mo, sa'yo na, gusto mo na lang yung peace of mind, yung masaya ka. komportable. Yun na nga, namimiss din nila yung mga anak nila kasi syempre malalaki na mga nakabukod na rin. So kami, ngayon kasama pa namin, pero doon kami sa stage na Parating na. malapit na rin yun, lalo malalaki na rin yung mga anak namin. So lungkot nga daw sila nung di ba? Nagkikwento nga ito. Naiyak nga daw si kuya Sabi ko, malamang ganun din kami kasi ngayon di mo paramdam kasi dyan. Pero makikita mo na kasi minsan nasa kwarto lang sila. O kaya wala O kaya aalis, di na nakakasama. Di what more pa kung di mo na nakikita sa bahay. Talagang iba yung lungkot. Ganun talaga. Pero ganun ang buhay Hindi mo naman pwedeng panghawakan yung Hindi mga mo bata. pwedeng panghawakan. May mga taong gustong humawak sa ganun pero bigyan nyo sila ng laya kasi may mga sarili rin naman sila mga buhay Yeah. Ganun talaga ang Kaya nga buhay. sila, nung una mahirap. Pero ngayon, syempre, dahil matagal na rin. Okay na sila. Lalo meron silang Theodore. I-guide na lang natin sila sa kung ano man. Tsaka ngayon sa pinag-uusapan namin, hindi namin pwedeng palakihin sila the way na pinalaki kami kasi 90s yun 90s, 80s, si Kuya, 80s, anong year? 90s. Sila Kuya, ganun din. Kaya nga pagkukwentuhan, hindi talaga ubra na yung way ng pagpapalaki natin ngayon. Iba na yung environment, iba na yung technology ngayon, iba na yung kumbaga yung kinakaharap nila ng mga problema. Yung problema natin na malaki dati, parang isang ganun lang alam na kagad nila di nyo alam, ito, internet. Ito, tawagan mo siya. Nag-iiba na nag-iiba na talaga So dati yung araw sila magiging magulang din, iba na rin, hindi na pwedeng dalhin yung ginagawa natin ngayon. Iba na yung pagte-train, sabi nga ni Kuya sila alas 6 pa lang, gising na. Nagigib na ng tubig, naglilinis na, nakapag-ready na ng Iba naman talaga. Oo, iba Kahit nung kami ng mga bata, walang lalabas hanggat di nyo tapos ang gawain bahay. Ganun din talaga Ngayon hindi Sige po, mamaya po. Okay, pag nagawa. Pati ikaw, makakalimutan mo na, hindi mo rin pala ginawa. Ay, ganun talaga. Maganda yung kwentuhan namin, interaction, tsaka yung marami kami natututunan sa kanila.
Sa mga Kailangan natin yun. Yung mga experiences. natututunan ng mga mas nakakatanda sa atin iba-value natin yun kasi dadaan din tayo doon. Dadating din tayo doon. Kumbaga, sabi nga hindi lahat na natututunan sa sa school o sa libro galing sa experience din. Lalo sa may mga umiidad na, 'di ba? Ganun din. Tama. Yun lang naman guys, na-share lang naman namin Maraming salamat kay Kuya Jun at kay Ate Nora. sa pag-welcome at Sobrang pag-tour. sobrang parang Parang pagpasok mo parang hindi bago di ba? parang yung matagal nang magkakakilala. Parang gano'n. Correct. Yun. Sobrang happy kami doon sa kwentuhan. Yan. Marami pang kasunod yan. Kaya nga. Paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.